Good morning! Kahapon po, nag-birthday si Gami. Tapos bukas pa magbo-birthday ako. Pares po kami may dalawang birthday. Anyway, so bago po tayo mag-start sa ating topic na purity that sees God, gusto ko lang po muna, kasi nasa ano na tayo nasa halfway na tayo ng Kingdom Character Series natin. Bali pang 6 na po ito, actually lagpas half na tayo. Kasi siyam po sila. Shampoo. Siyam po, pero hindi 10. Ngayon, gusto ko lang pong i-emphasize kung bakit nga ba ang napili naming word, ang series title ay Kingdom Character. Ano nga ba ang character? Ang character ay, character is a set of moral and ethical qualities that define how a person consistently thinks, feels, and acts, especially when no one is watching. Gusto ko lang pong i-emphasize ulit na ang kingdom character na ito, characters na ito, at ang beatitude, hindi po yun ang requirement para tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Bagkus, ito pong mga karakter na to, o itong mga pagkatao na to, dahil nga lahat sila beatitudes or blessed attitudes, ito po ay ang magbe-benefit po dito ay tayo. So, ang characters po na ito ay tungkol daw sa kung sino talaga tayo deep inside. Kung sino ang... Kasi ano-ano na ngayon na pag-usapan natin? Humble, ano pa? Yun lang po, naalala ko. Ano pinag-usapan nyo last week? Last week ay? Tita Mercy. Ayun na present ang dalawang Tita Mercy. Diba? Ano pag-usapan din natin ang mourn, ang meek, ang, ano pa ang napag-usapan? Hunger and thirst. Poor and, yung humble, yes. And napag-usapan din natin, ilan na yun? Humble, those who mourn to sin, the meek, hunger and thirst, the merciful, and ngayon po ang pag-uusapan natin ay ang mga taong malinis ang puso or pure in heart. Ito pong mga character na ito, it reflects God's values that is being lived out in our lives. So kung meron po tayo ng mga yan, ito ang mga values ng Diyos na nakikita sa ating mga pamumuhay. At kung ma-develop natin itong mga characters na ito ang magiging pagkakakilanlan natin. Bakit ma-develop? Ang character po kasi hindi ito inborn at hindi ito minamana. Hindi porket humble ang aking nanay ay mamanahin kong pagiging humble niya. No. At hindi rin po ito, hindi ka pinanganak na isa kang merciful na tao dahil pangalan mo ay Mercy. Hindi po. Ang mga karakter po na ito ay hinuhubog hanggat tayo ay lumalaki, tumatanda. Pwedeng hindi lumalaki, pero tumatanda. Ito pong mga ito ay nasa-shape ang ating pagkatao over time. Based po ito sa mga influences sa ating buhay, yung mga inaalaw natin na mag-influence ng ating mga pag-iisip, ang mga choices na ginagawa natin sa buhay natin, at ang mga kung paano tayo tumutugon sa mga challenges natin sa buhay. Yang lahat po ng yan ang nagde-determine kung ano nga ba ang magiging karakter natin. At kung naka-6 na tayong karakter, sige, 5. Sana po, dun sa 5 linggo na sunod-sunod nating pinag-uusapan, kahit papano, na-start nating i-develop ang 5 yon. Nakapag-start na ba tayo kahit papano? Actually, memorize na nga natin ito. Dapat hindi lang for the past 5 weeks, kundi 5 decades sa mga medyo matatanda ng decades dyan. Pero ito po, kung i-allow natin itong mga karakter na to, ang humubog sa pagkatao natin, ang ganda kayang makilala. Si Tito Eugene na humble. Si Tita Leng na gutom. Hindi naman po gutom na gutom dito. Gutom sa righteousness. Diba? Si Tita Mercy na totoo ngang merciful. Si Tita Sally na meek. Si Tita Stella na, nagmo-mourn to sin. Di ba, ang gandang yan yung pagkakakilanlan sa atin. Hindi yung, ay, si Jana maldita yan eh. Hindi ko naman ganun. Si Jana maingay yan eh. Si Mabel matakaw yan eh. Sana matakaw sa righteousness. Di ba? Sana naisin natin na itong mga characters na to talagang ma-develop tayo. At bilang mga anak ng Diyos, makilala na, uy, lahat ng beatitudes nakikita ko sa taong to. Ibig sabihin, siya ay isang blessed na tao. So again po, ang topic natin for today ay purity that sees God. The pure heart, ang ating pag-uusapan ngayon. At bago po natin pag-usapan yan, mananalangin po muna ako. Nang maikli, kasi nga ang haba na ng prayer ni Mama.
Joke lang. Aming Amang Yahweh, maraming salamat po sa umagang ito na muli niyo po kaming iningatan na makarating sa inyong worship center. Salamat din po sa mga kapatiran naming nakikinig online. Salamat po sa pamilyang binigyan mo sa amin na tumutulong pong makapagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo, na nakakasama naming maglakad patungo sa kaharian mo. Salamat, Ama, at sa mga oras ito, hinihiling ko po, Ama, ang inyong wisdom, ang inyong knowledge, ang inyong, bigyan niyo po ako ng understanding and discernment para po share ko po ang inyong salita ng naayon sa inyong kagustuhan. Pangunahan niyo po ang bawat salitang lalabas sa aking bibig at tulungan niyo po ako at turuan habang ako po ay nag-share. In the name of Jesus Christ, Amen. Okay, ang topic natin is purity that sees God. May nabasa po ako online. Sabi dito, when you become a mom, you mourn the person you used to be. At hindi ko alam kung ito ba ay totoo din para sa mga naging nanay na or sa mga, hindi lang sa nanay, sa mga parents. Kasi daw po, syempre, pag nanay ka, sabi nga ni Mama, lagi niya sinasabi sa amin bago pa kami mag-anak ni Arjun, sabi niya, pag-isipan niyong mabuti at pag-usapan niyong maigi kasi kapag naging magulang na kayo, mag-iiba ng lahat. Yun po yung lagi sinasabi ni Mama. Ngayon po, yun na rin yung sinasabi niya kay Des tsaka kay Jay. Di ba sinabi niya na naman kahapon? Kaya kayo, ang suggestion ko talaga, pag-isipan niyo muna. Yeah, ganyan. Mas mabait po siya kanila Des tsaka kay Jay yung magsalita. Sa akin medyo sinasabi ko sa inyo, pag-isipan niyo, ganun sa amin. Pero kahapon, kahapon lang po talaga. Yes. Pero kahapon kung paano niya kinausap sila Jay, ganito po. Ako ay suggest. Oh, may suggestion? Di ba? Sa amin, hay nako, dyan na. Ganun po siya. Pero hindi nabasa ko to. Tapos, actually matagal ko na po siyang nabasa. Pero not until maging nanay ako, or not until umuwi si Gami, tsaka ako na-realize na, oo nga, totoo nga. Kasi minomorn ko yung, hindi na ako nakakapagpuyat. Kasi kailangan sabayan ko yung tulog niya dahil madaling araw, baka mamaya magising. Di ba? Or minomorn ko rin po yung dati kong katawan. Kasi ngayon, simula po nung nanganak ako, sabi nga, natataka din sila Mama at sila Des na bakit mas lumala po yung dysmenorrhea ko after kong manganak. Kasi dapat mawawala, tita, di ba? Pero hindi po talaga, sobrang parang times 12 yung hirap niya. Sobrang hirap talaga. As in, para po nagle-labor ulit. Ganun. Malala, matindi. Tapos, minomorn ko rin po yung freedom na nung wala kang anak. Yung tipong kunyari kami ni RG nung wala pa kami anak, parang, uy, tara, punta tayo sa ganito, punta tayo sa Tagaytay, kain tayong bulalo. Siyempre ngayon hindi na pwede. Di ba? Kasi may anak ka na. Minomorn ko rin yung, ako po kasi, napaka-importante sa akin ng tulog at pag ako'y tulog talaga ako. Kaso po, ngayon natutunan ko na konting, hindi pala lagi, madala, natututunan pa lang. Siguro, kung may 7 days a week, mga 4 times, natututo akong magising pag si Gami ay nag-ingay. Mga 3 times talagang unbothered talaga ako habang tulog. Minomorn ko rin po yun. Parang, kasi dati pag matulog ako, diretso Kahit 10 hours, wala, hindi ako magigising talaga. Pero ngayon parang hindi na kompleto. Naman ako po to kay Mama, pag puyat kami, yung likod namin sobrang sakit. At ngayon po, simula umuwi si Gami, never nang gumaling yung likod ko, forever masakit yung balakang ko, yung upper back ko, kasi lagi po talagang puyat. So parang isa din yun sa mga namimiss ko. Namimiss ko rin yung oras ko sa sarili ko. Kasi syempre, ang oras ko, kasama ko na lagi si Gami. Napilitan po akong i-close yung online shop ko dahil wala akong oras. Alam niyo po kung gaano ko kamahal yung online shop ko, di ba? Hindi na ako nakapag-paint, hindi na ako nakapag-journal. Yun po yung mga bagay na talagang minomorn ko. At nung naalala ko itong nabasa ko na to, sabi ko, oo nga no, talagang nag-grieve ka. Pero nakakapagtaka kasi it's a joyful moment Naging nanay ka, nagkaroon ka ng anak, bakit ka magluluksa? At itong example po na to, parang na-realize ko, yes, you mourn, but you love that little person more than the person you left behind. Yes, nagluluksa ako doon sa mga bagay na yun. Pero pag aalalahanin ko na bakit nga ba napalitan yung mga bagay na yun, ito si Gami. 'Di ba? Mapapalitan talaga siya ng joy. And I think this beautifully illustrates the picture of what Jesus Christ is telling us about this beatitude. Na if you say yes to God, marami kang kakalimutan sa sarili mo para magkaroon ka ng pure heart. And if you say yes to God, yes, you will surrender our old selves, our old ways, yung mga selfish desires natin na yan, yung mga kakitiran ng pag-iisip natin bilang tao,
'Di ba? Isusurrender natin yon kung gusto natin magkaroon ng malinis na puso na galing sa Diyos. Kung gusto natin magkaroon ng pure heart that sees God. At kapag ka po nag-yes tayo sa Diyos, He will give us that pure heart. That clean heart, that pure heart, not the perfect heart, but He will give us a heart that allows us to see Him. Ano nga ba naman ang kapalit ng mga pagiging selfish natin kung magkakaroon tayo ng ganong klase ng puso, di ba? Sabi po sa Matthew 5:8, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." Gusto niyo bang makita ang Diyos? Siyempre, di ba? Ngayon po, i-breakdown natin itong pure heart. It came from the Greek word katharos and kardia. Yung katharos po, it doesn't mean perfect, katulad po ng sinabi ko kanina. It means clean, unmixed, and without duplicity. Isipin niyo po ang tubig, distilled water. Ang pinakamalinis na tubig sa buong mundo ay distilled water. Ang distilled water, meron po itong proseso para siya maging distilled. Di ba? Papakuluan, yung vapor niya iipunin para maging tubig ulit, bla 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 bla. At mawawala po doon yung mga impurities, yung mga minerals, yung mga nagko-contaminate sa tubig. 'Di ba? Kaya nga po pag baby talagang distilled water eh. Ngayon po, itong distilled water na to, it doesn't get pure by accident. Hindi siya, pag kinuha mo tong tubig na galing sa bundok, ay distilled na agad. No. May proseso po yun para siya ay maging malinis. Ganon din po, ang magiging proseso natin, kung gugustuhin natin magkaroon ng pure heart. Magkakaroon po tayo ng intense purification. May proseso po. At ang Greek word na heart, that means cardia, Greek word na cardia. Hindi po ito yung literal na puso, alam nyo na yan. Kung hindi ito ang ating innermost being, our core, our inner core, ang processing unit ng ating buhay, ang ating mga iniisip, ang ating mga motibo, ang mga desisyon natin, ang mga ninanais natin, yun ang puso na sinasabi dito. Yun ang cardia, our deepest self. That's what it is. Ngayon po, sa Bible, mayroong 3 klase ng puso na madalas pinag-uusapan. Una ay ang pure heart, and then the pretending heart, at ang proud heart. At tayo pong lahat ngayon, meron niyang 3 yan. Minsan, pag Sunday, pure heart tayo, di ba? Pag MWF, pretending heart, tapos pag TTHS, proud heart. Sana, throughout the week, maging pure ang heart natin. Ang pure heart daw is honest, sincere, and is surrendered to God. Ang isang example po niyan ay si David. Diba? Naalala niyo ang story ni David at saka ni Nathan kung gaano ka-pure ang puso ni David towards Nathan. Isang example naman ng pretending heart, those outwardly religious pero deep inside ang layo pala sa Diyos, kumbaga nagpapakitang tao. Sino naisip niyo dito? Mga perfect. Mga Pariseyo. Diba kung paano po nila minamata si Jesus Christ at ang mga alagad niya? Very pretentious. Diba? Kumbaga, sa term natin ngayon, palitan natin plastic heart. Mga plastic. And last is the proud heart. This is a self-reliant, arrogant, hardened, and unteachable. Naku, parang ako po, madalas ito yung nakikita ko sa akin eh. Diba, ang hirap natin turuan. Sabi nga po nila, habang tumatanda ka na, mahirap ka na talagang turuan. You can't teach an old dog new tricks. Diba? Dahil nga pag tumatanda ka, talagang matigas ng ulo mo. Habang tumatanda din po tayo, mas nagiging proud ang puso natin. Ano mga sinasabi nyo? Marami pa kayong kaning kakainin. Papunta ka na, Papunta ka palang pabalik na ako. Hindi ba yun ang isang proof na ang heart mo ay proud? Diba? Ang isang example din po niyan ay ang Pharaoh nung time ni Moses. Diba? Sobrang tigas ng puso niya at sinabi pa doon na pinatigas talaga ni Ama ang puso niya. Ganun po. Kapag tayo ay nagiging proud, ganun katigas ang puso natin. Yan po ang 3 klase ng puso na sinasabi sa salita ng Diyos. So ano ang puso natin ngayon? I-check nga natin. Alin po dyan? Today. Sige, today na lang. Ay, oo, diba? Sana all si Jester. Pure daw ang heart ni Jester ngayon. Kung ang puso natin, kasi ano nga ang topic natin ngayon? Purity that sees God. Alam niyo po, hindi ka makakakita kung ang salamin mo ay malabo.
Kung nandun ka sa, People Spark in the Sky, tas very cloudy, hindi mo makikita ang view. 'Di ba? Kung nasa Baguio ka, tas foggy, wala kang makikita. Kung umuulan, bumabagyo, tas zero visibility, wala kang makikita. Kung ang ating mga puso po ngayon ay may clouds, paano natin makikita ang Diyos? Ang clouds po na yan ay ang kasalanan, ang bitterness, ang selfishness, ang double-mindedness. Aray ko, ito pa naman po lahat na ito, na-experience pa natin, no? Ang pagiging pretentious, ang pagiging proud. Yan po ang mga humaharang sa puso natin kung bakit hindi natin nakikita ang Diyos. Let's be honest. Kailangan natin ng change of heart. Kailangan natin ng heart transplant. Diba? Naalala ko po ang isang episode sa Grey's Anatomy, my favorite series of all time. Alam niyo po ba to? Kaya po dito, kaya ako gusto maging doktor. Siguro kaya din yung outfit ko ngayon. Kasi na-asar niyo outfit ko kanina eh. Yung Grey's Anatomy po ay isang medical series. Meron po dyan isang episode na may isang pasyente sila na naka-line up sa UNOS for a heart transplant. Kumbaga candidate siya. Pero hindi po siya napagbigyan. Hindi dahil kulang ang puso. Kung hindi kasi kapag ka pala isa kang candidate sa UNOS, hindi lang yung medical history ang aalamin nila. Syempre, titignan nila kung ang heart ba na ibibigay is swak sa heart mo. Hindi pwedeng sa liit ni, for example, nung si Gami po kasi nagkaroon siya ng seatmate na kailangan ng heart transplant. Hindi pwedeng ang puso ng matanda ang ibibigay sa puso ng baby na yun. Dahil ang laki, di ba? So, meron pa silang ang daming test, medical test, para malaman kung qualified ka for a heart transplant. Pero bukod po doon, chine-check din nila kung after ng heart transplant, ilang % ang probability niyang mag-survive. Chine-check din po na after transplant, yung babaguhin niyang lifestyle ay kakayanin ba ng physical condition niya. Pero po, nire-review din nila ang lifestyle history ng patient. Yung mga ginagawa niya before niya kailanganin ng heart transplant. Bakit nga ba umabot sa point na kakailanganin niya ng heart transplant? Inabuso ba ang katawan? Or ilang % babalik siya sa pag-aabuso nun after niya magkaroon ng heart transplant. Yun po yung mga checklist. So, iniisip nila hindi lang yung medical or physical condition, kundi yung naging lifestyle nitong pasyente na to. Hindi po siya napagbigyan dahil ang lifestyle niya, apparently, ilang gamutan na siya, pero hindi niya binabago ang lifestyle niya. So, kung tayo po ngayon, sabi nyo nga, kailangan natin ng heart transplant. Ilang beses na ba tayo nagkaroon ng chance na magpa-heart transplant sa Diyos? Every day. Pwede tayo magpa-heart transplant. Bakit everyday yung lifestyle natin similar pa rin? Pag dumating po tayo sa point na very critical na yung heart transplant natin, pwedeng hindian na tayo ng Diyos. Dahil nakalagay po sa Hebrews, wala nang isa pang sacrifice kung paulit-ulit kang nagkakasala. Hindi na tayo ililigtas ng Diyos. Masyado na tayo critical para sa heart transplant. So hanggang ngayon pong may chance pa tayo, tanggapin na natin yung heart na binibigay ng Diyos. 'Di ba? Huwag natin antayin na, hindi ka qualified kasi yung lifestyle mo, XXX na lahat, hindi ka na pwedeng tumanggap ng bagong puso. Dahil sobra na ang kasalanan mo, sobra na ang pagiging matigas ng ulo mo, sobra na ang kasinungalingan mo, sobra na ang bitterness mo, ang galit mo sa katawan. Huwag tayong umabot sa ganun. So, ano na tayo? Asan lang yung sinasabi ko? God searches for those who are honest about their condition. Kilala tayo ng Diyos eh. 'Di ba? Hindi katulad ng mga doktor na nakita ko sa Grey's Anatomy, kailangan pa nila mag-search ng mga history. Alam ng Diyos lahat. At alam niya kung tayo ay humiling ng malinis na puso, kung talaga bang iingatan natin ang puso na ibibigay niya. Hindi tayo pwedeng hingi ng malinis na puso tapos sasabihin mo, hindi, mabait naman ang ama ko eh. Kasi mapagpatawad ang Diyos ko. At mahal na mahal niya ako, konting pagkakasala lang naman eh. Lilinisin niya naman ulit yung puso ko. No. Alam po ng Diyos ang kondisyon ng ating totoong puso. The pure in heart will say, I know I can't live like this anymore. I know I need to live differently. Kailangan na natin magbago ng pamumuhay. At bibigyan tayo ng God ng bagong puso. Gusto ba natin yun? Ngayon po, mag-deep dive tayo dahil nga, ayan na, sabi natin, kailangan natin ng heart transplant. Tingnan natin kung tayo ba ay qualified pa sa heart transplant na ibibigay ng Diyos. Tingin nyo. Qualified pa tayo? I-deep dive natin ang ating inner self. Alamin natin ang ating how, why, and what ngayong araw na to. Ito lang po. Questionin natin ang sarili natin, tapos tignan natin kung mag-a-apply tayo for a heart transplant ulit.
How we think. Paano nga ba tayo mag-isip? Ang malinis na puso, nagsisimula po ito sa ating pag-iisip. 'Di ba? Kung anong unang pumapasok sa ating isip, ito po ang unang nagde-define. Ito sabi po dito, the thoughts we entertain. Ano yung mga thoughts na ina-entertain natin? Saan nanggagaling yan? Marami. Nanggagaling yan sa kausap natin, sa history natin, sa mga naaalala mong magre-reminisce mo, di ba? Pumapasok yan sa mga napapanood mo sa Facebook, sa mga nakikita mo sa YouTube, sa mga K-drama, sa mga books na binabasa mo, sa TikTok, di ba? Yan po yung mga thoughts that we entertain. Lahat ng pumapasok sa isip natin at ang dami. Ang daming pumapasok. Pero, those thoughts are often the first signs of the state of our heart. Yun daw yung unang nagiging checklist natin sa kung anong estado ng puso natin. Kung ano yung mga inaalaw natin sa isip natin pumasok, yun ang unang determining factor ng puso natin. So ano yung mga thoughts na yun? Sige nga, bigyan nyo nga ako ng example. For example, nanood tayo ng horror movie. Anong state ng puso mo? Fear. 'Di ba? Or, umattend ka ng isang birthday party ng long-time friend mo kasi talagang miss mo na at gusto mo ng fellowship with him. At ang gaganapan nung birthday party na yun ay sa club. Inuman pala. Anong pumapasok sa isip mo? Masaya naiingit. Kasi free sila uminom. Di ba? Or, kung ang thoughts na pumapasok sa isip mo ay nasa isa kang youth fellowship at nag-sharing kayo. Malinis ang thoughts na pumapasok. Yun ang checklist natin sa kung ano nga bang estado ng puso natin. Isang example po niyan, ito ang mag-determine kung ang puso natin ay kung saan nakafocus. Kung sa Diyos o sa mundo. Kung sa sarili mo o sa Diyos. Kung sa kaibigan mo o sa Diyos. Laging may option. It doesn't mean na hindi na tayo magkakasala. Depende sa ating iniisip. Pero, mababago mo po yun, yung mga thoughts na yan, kung gusto mo ng malinis na puso. A pure heart is a surrendered heart and a sincere heart that trains the mind to think with humility. Okay, sige, edi pumasok yung mga negative thoughts na yan. Kung humble ka, alam mo, hindi mo kaya yan. Ano una mong gagawin? Unang kingdom character natin is being humble towards God. At babaguhin niya yun. Yung pumasok na thought na yun. Di ba? Ang galing, no? Itong kingdom characters na to talagang hindi pwedeng isa lang. At hindi ka mag-start sa humility. Hindi ka pwedeng mag-start sa pure heart. Dahil hindi ka magkakaroon ng malinis na puso kung hindi ka humble. Di ba? Isang example po niyan is si Stephen. Ito po si Stephen. Naalala niyo si Stephen? Si Stephen ay isang alagad ng Diyos na napuspos ng banal na spirito pagkamatay ni Jesus Christ at talagang boldly nag-speak siya sa harap ng mga Pharisees, Sadducees, yung mga pretentious na yan, yung mga proud na yan. At anong ginawa sa kanya? Binato hanggang mamatay. Nabato na ba kayo ng bato? Nang tinapay po. Pag nabato ka, nauntog ka, ang sakit di ba? Siya binato hanggang mamatay. Pero hanggat binabato po siya, anong nakikita niya? Nagsasalita pa rin siya na nagsasalita. At bago siya mamatay, ang nakita po niya ayon sa Acts 7, ay ang kaluwalhatian ng Diyos at nakita niya si Jesus Christ. Bago siya malagutan ng hininga. Yun ang nakita niya. Habang binabato siya, ang naiisip niya ay, hindi ito yung katapusan ko, babalik ang aking Panginoon. At bago siya mamatay, nakita niya ang kanyang Panginoon. Ganon kalinis ang puso ni Stephen. Hindi siya nagpakamartir. Hindi siya nagpakamatay na, sige, patayin niyo ako kasi alagad ako ni Jesus Christ. No. Malinis ang intention niya dahil filled siya ng Holy Spirit. Huwag niyo naman po sana akong batuhin ng bato. Ganon po ang nangyari kay Stephen. Even as he was being stoned, he looked up and saw the glory of God. His pure heart allowed him to see God even in his suffering. Ang ganda, no? Ang ganda ng kahit hirap na hirap siya. The life of Stephen reminds us na ang pure heart daw, it doesn't mean a perfect life. Hindi namuhay si Stephen ang perfect. 'Di ba? It means you are being sincere towards God. At kung ang puso mo
nalinis na ng Diyos, nagkaroon ka na ng malinis na puso, even in suffering and sa harap ng kamatayan, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Nakita ni Stephen ang hindi nakikita ng iba. Ang nakikita ng iba ay siya mamamatay. Pero ang nakita niya, hindi niya ininda yung hirap ng pagkamatay niya. 'Di ba? Hindi niya ininda na binabato na siya hanggang sa mamatay. Hindi niya pinagmumura na, tigilan niyo, wag niyo akong batuhin, pakinggan niyo sinasabi ko. Hindi. Hindi siya naghalit sa kanila. Hindi niya sinabing, papatayin kayo ng Diyos na nag-iingat sa akin. Hindi. Kundi, tuloy-tuloy ang kanyang preaching. Nakafocus siya sa kung ano ang susunod na kalalagyan niya. At nakita niya ang kanyang Panginoon. Sana ganun tayo mag-isip. Yun ang thoughts niya bago mamatay. Paano nga ba ang magiging thoughts natin bago mamatay? Ang thoughts natin habang buhay na buhay, ang cute eh. Di ba? Ngayon, ano ang next nating pag-aaralan? Why we do what we do. Tapos na tayo sa how. Ngayon po, why we do what we do. Hindi po nai-impress ang Diyos sa kahit na anong i-offer natin. Ang mga talento natin. Ano yung sabi ni Tita Stella kanina? Perfectionist daw kasi ako dito sa praise and worship namin. Hindi nai-impress ang Diyos dyan. Nai-impress siya sa kung bakit nga ba ako naging perfectionist. Kung bakit nga ba natin ginagawa ang mga bagay na ginagawa natin. Bakit? Ano ang purpose kung bakit natin ginagawa? Ano ang purpose kung bakit nandito kayo ngayon? Para may attendance check ba tayo? Nandito po ako kasi ang aircon po sa church ay malamig at malamig na nga sa labas. Nandito daw si Jester kasi ayaw niya sa mga bata sa baba o ayaw sa kanya ng mga bata sa baba. Ay, hindi po nakikita. Sorry. Ano nga ba ang purpose natin kung bakit natin ginagawa ang mga bagay na ginagawa natin? Anong intention mo kung bakit nandito ka tuwing linggo? Anong intention mo kung bakit sumasamba ka sa Diyos tuwing linggo? Anong intention mo kung bakit uma-attend ka sa lahat ng online fellowship? Ano ang purpose mo kung bakit nagbabasa ka ng Bible? Kung bakit nakikipagdasal ka? Kung bakit naghahanap ka ng ka-prayer meeting? Bakit? Sana po ganun lahat yung ating, yun ang ating why. Dahil doon nakatingin ang Diyos sa ating why. Lagi natin tatanungin, bakit? Isang example po dyan. Hindi, sige ba, ito munang verse na to, kung ito ang laging tanim ng isip natin, hindi na tayo magiging pretentious ever. Whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Kahit anong ginagawa natin, kahit gaano pa kasimple yan, kahit gaano pa kahirap yan, gawin mo para sa Diyos. At kung yun yung purpose mo, malinis ang intention mo. Isang great example po dyan ay si Jesus Christ. Diba? Ang buong ministry niya, ang buong pagkabuhay niya dito sa mundo, ang buong life niya, ginawa niya po yun sa pagmamahal niya sa Diyos at sa pagmamahal niya sa kanyang kapwa at sa pagmamahal niya hanggang sa atin kung bakit siya namatay. Yun ang kanyang why. Dahil mahal niya ang kanyang Ama. At isa pong naaalala ko lagi, every time, feeling ko sawang-sawa na nga kayo dito sa example ko na to eh. Pero nung si Jesus Christ ay mamamatay na, nasa krus siya, anong mga natanggap niya habang siya ay nakapako sa krus? Panlalait. Kung anak ka ng Diyos, bakit di siya nagpadala ng anghel para ikaw ay iligtas dyan sa krus? Tapos binigyan pa siya ng wine pero may poison pala. 'Di ba? Yun yung mga dinanas si Jesus Christ. Pero po, hindi niya yun ininda. Dahil mahal niya ang Diyos. At bago siya mamatay, ano ang sinabi niya? Father, forgive them, for they know not what they do. Oh, di ba? Oo nga, yung sa prayer niya sa Acts. Hindi po mapapanalangin ni Jesus Christ yun kung hindi pagmamahal ang rason niya. Di ba? Sa buong ministry ni Jesus Christ, wala siyang ibang purpose kundi ang magmahal. Hanggang sa kamatayan. Na-imagine nyo ba yun? Mamamatay ka na, tapos nagpatawad ka pa. Pag mamamatay ka na, usually ikaw hihingi ng tawad sa Diyos. Diyos ko po, patawarin niyo po ako sa lahat ng kasalanan ko. Di ba? Pero si Jesus Christ ay nagpatawad. Jesus Christ showed forgiveness. He showed surrender. The whole entire life na buhay po siya. At kahit walang nakakakita, yun pa rin yun lang laman ng puso niya. So tayo, paano natin i-check ang ating why? Talungin natin ang sarili natin. Gagawin ko pa ba ito kung walang nakakakita sa akin? Gagawin ko pa ba itong magpuri ako sa Diyos kung walang nakakakita sa akin?
And kabaligtaran, itong pagkakasala ko ba na to, gagawin ko kung walang nakakakita sa akin? Tanungin natin lagi ang sarili natin, ano ang rason kung bakit ginagawa mo yan? Bakit? Bakit nga ba? Kasi kahit gaano kalinis ang ginagawa natin, kung ang intention natin ay madumi, ewan ko na lang. O tingnan nyo, kung nakatingin kayo lahat sa akin, pero anong iniisip nyo? Ano kaya ulam niyo, mami, ang tanghali? ilang minutes na kayo nagsasalita si Jana kasi 30 minutes lang yung, matatapos na kaya siya. Malapit na kasi pangalawa na yung point na dinidiscuss niya. Di ba? Pero yun, nakatingin kayo sa akin, tapos ganyan yung mga iniisip nyo. Ay, hindi na, di ba, tita? Ay, nilalaw lang pala. Ay, salamat naman sa Diyos. Nagsusulat pala sila. Ngayon, ang last. Oy, last na. Ayan na sa wakas. Last na tayo. Last is what we desire the most. Ano nga ba ang hinahangad natin? Pinaka hinahangad natin sa ating buhay. Purity of heart is about desire. 'Di ba? Kung ninanais natin magkaroon ng malinis na puso, ang lahat ng ginagawa natin ay patungo dun sa pagnanais na 'yon. It's about the things that we pursue. Ano nga ba ang hinahabol-habol natin? We desire to know God, so we read the Word. 'Di ba? We desire to be close to God. So we do the things that we will have to do to experience God. We desire to be with Him in His kingdom. So ano? Kahit mahirap, lalakad ako ng matuwid. Diba? That's what we desire the most. I-check natin yan. Because ang pure heart natin, kung mali pa rin ang desire, again, it's a matter of intentions. Diba? Lahat po yan, yung how, yung why, and yung what. Intentions lang naman ang sagot dyan eh. Si David po, isang example yan. Ayan, si David oh. Hindi, sige. What we desire at our core defines the condition of our heart. Kanina po, ang sinasabi natin is yung thoughts ang nagde-determine ng condition. Diba? Ay, ng state ng ating puso. Ngayon naman, kung ano ang dinedesire natin, kung ano ang ninanais natin, yun naman ang condition ng ating puso. Katulad po ni David, nung nagkasala siya, hindi siya natapos sa pagkakasala niya. Anong nirequest niya sa God sa Psalms 51? Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Yun ang sinabi ni David. Dahil siya po ay nagrepent sa kanyang kasalanan. 'Di ba? Very fresh pa po sa ating mga kumuha ng standing through adversity. Naku, umay na tayo sa buhay ni David. Joke lang. Ba't tayo maumay sa buhay ni David? Dami nating kasalanan. Si David po, napakalala ng kanyang pagkakasala, adultery, murder. 'Di ba? Lust, deception. Ang dami niyang kasalanan. Pero sa Psalms 51, anong hiniling niya sa Diyos? Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Anong sabi ng Diyos? No. Hindi Pinagbigyan siya ng Diyos. At tinawag siyang a man after God's own heart. 'Di ba? Gaano kagandang maging label yun. A man after God's own heart. After ng pagkakasala ni David. Hindi po siya tinawag a man after God's own heart before siya magkasala. Ayun ay after niyang humiling ng God, pengi po ako ng heart transplant. At tinawag siyang a man after God's own heart. Ang ganda. 'Di ba? And that was the desire of David. It was his deepest desire na magkaroon siya ng clean heart. Kaya siya binigyan ng Diyos. Tayo ay bibigyan ng clean heart ng Diyos kung yun talaga ang nais natin. Baka naman mamaya gusto lang natin kasi trending po yun, amay, kasi lahat sa church may mga clean heart, gusto ko rin. No! I-check yan ng God. And ano po ngayon ang reward sa atin? Ayan, ang inner self natin is how we think, why we do what we do, and what we desire the most. And the reward is, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Hindi natin makikita ang mukha ng Diyos, pero may experience natin ang Diyos. 'Di ba? What do we mean by see God? We experience God. We will have His peace in your storm. Alam niyo po, isang beses nga, galing ako dun sa kabilang bahay namin, kinukwento ko kanila mama. Kasi po yung kabilang bahay namin, pinapaluwagan namin para kay Gami. So, chinek ko po yung ginagawa kasi pag may pinaano ka, kailangan i-check mo, di ba? Bigla pong umulan ng malakas. Alam niyo naman po yung lugar namin sa Tatalon. Number 1, flooding swimming pool beach sa Quezon City. Wala pa pong 30 minutes talaga yung ulan. Grabe, bumaha po talaga. Tapos yung ulan talaga is
Kailangan ko umuwi, syempre, kasi po, 4 o'clock ako nagpunta doon. 4:30, kakain na si Gami. Iiyak-iyak na po yun, hingi na po siya. Hindi pala siya iyak. Sisigaw-sigaw po pala siya kasi hindi nga siya umiiyak, sumisigaw na siya. Sisigaw siya, gusto niya na kumain. Tapos, kailangan ko magmadaling umuwi. So, sa kalagitnaan po ng ulan, talagang sinugod ko po yung ulan. At hindi po talaga biro yung ulan. Kasi yung ulan na yun, may kasamang kidlat at saka kulog. Tapos, alam niyo po yung Araneta, di ba? Baha na po, so wala nang sasakyan. Nilakad ko po galing sa Caliraya hanggang doon sa Santo Domingo. Tapos yung tubig po, lagpas tuhod na. Pero ang malala talaga, Ninang. Tapos wala pong ibang naglalakad. Sa gitna po ng sa gitna po ng paglalakad ko, mag-isa lang ako naglalakad. Yung kanta ko kaya sumisigaw na ako, sabi ko, minsan ang ating kaaway, pilit na, tinatangay. Yun talaga ginagawa ko kasi yung payong po na dala ko, metal. Tapos, yung mga electric wire na tumawid pa ako ng overpass, katabi ko lang. Katakot-takot. Pero if ma-experience mo raw ang God, His peace in your storm. Gaano kalala sa gitna ng ng bagyo ka makaka-experience ng kapayapaan ng Diyos. Di ba? His voice in your decisions. Gaano ba kahirap gumawa ng desisyon? Kahit simpleng desisyon nga, pag-isip ng ulam araw-araw, ang hirap eh. Di ba po, Nino? Ang hirap, di ba? Pero maririnig daw natin ang boses ng Diyos. Tinola. Binulungan ng ulam. Maririnig daw natin ang boses ng Diyos. Ano pa? His presence in your worship. Naranasan nyo naman po siguro kumanta ng papuri sa Diyos na hindi galing sa puso. Naranasan nyo? Naranasan nyo rin na kumanta ka ng papuri sa Diyos na galing sa puso. Anong pakiramdam? Overwhelming, di ba? May iyak ka talaga habang kumakanta ka. May experience daw natin yung presensya ng Diyos sa ating pagpupuri at na-experience natin ang God. Ano pa? His joy in your suffering. Masaya kang naghihirap. Posible. Ano pa? Anong ginawa ko? Anong ginagawa ko? His loving kindness in your life. Ma-experience natin yan. Na-experience din natin ang Diyos every time na naiintindihan natin ang kanyang salita. Sa pagbabasa at sa pakikinig. Na-experience natin ang Diyos pag tayo ay nagsispeak in tongues, pag tayo ay nag-word of prophecy. Diba? Na-experience natin ang Diyos pag tayo ay nagmamahal, pag tayo ay nagpapatawad. Yan ang mga reason kung bakit nakikita natin ang Diyos. O kung na-experience niyo yan, talagang may mga araw parang pure ang heart niyo. Diba? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Kasi kahit pa paano successful ang heart transplant niya. Natutuwa ako kasi nag-agree kayo at na-experience niyo yun. Dahil kung hindi, kailangan pa talaga ng heart transplant. Pero ano lang pala, medyo hindi na natin kailangan. Kailangan lang natin ng maintenance. Maintenance sa ating puso. Di ba? Yan na lang po pala yun. Ngayon, yan po yung mga reward na makukuha natin. So kanina po, tinart ko tong teaching by saying na when you become a mom, you mourn the person you used to be. It's a strange grief. Nakakapagtaka talaga yun. Pero nga, you let go because you love someone more than yourself. And that's what we're gonna do para magkaroon tayo ng pure heart. We let go of that old heart because we love someone more than ourselves. Sino yon? Ang Diyos. Nanaisin lang natin magkaroon nun, dito sa sinasabi natin sa Ezekiel chapter 36 verse 26, sinasabi sa atin ng Diyos, and I will give you a new heart and a new spirit I will put within you. A pure heart is the one that says, God, I will let go of who I was because I want more of you. Kalimutan ko na yung sarili ko kasi gusto ko maging katulad mo. Hindi natin ninanais maging Diyos, pero gusto natin maging a man after God's own heart. Diba? Hindi lang si David yun, tapos na si David, patay na si David eh. Bakit di natin gawin din? Diba? Pag tinawag ka, Tita Leng, na a woman after God's own heart. Diba? Meron kaya tayo mga gano'n, pag tinawag na, sa libro kaya ng Diyos, may nakasulat kaya sa atin kung ano tayo. Kasi daya eh. Bigyan mo rin kami. Huwag lang si David, tsaka si Abraham. Gusto ko rin po si Abraham, a man of faith. Gusto ko rin po ng magandang label, Ama. Nire-request ko kayo kay Amay. Gusto ko rin kakaiba. That kind of purity is born out of love. Kung mas mahal natin ang Diyos at ninais natin magkaroon ng pure heart, hindi tayo hihindian ng Diyos. So to accept it, we ask ourselves, what is clouding my heart today? Kasi yun lang ang reason kung bakit tayo hindi nagkakaroon ng malinis na puso. Meron lang konting, baka yung salamin natin kailangan natin punasan.
Yun lang. Tanungin natin lagi yung sarili natin, what's clouding my heart what's clouding my heart today? And we pray, search me, O God, and know my heart. Create in me a clean heart and renew a right spirit within me. Let's lay down the old us, not because we have to, but because we love God so much that dahil mahal natin ang Diyos, dahil sobrang mahal natin ang Diyos, gugustuhin na lang natin kalimutan yung sarili natin. Yun lang ang rason eh. Huwag natin baligtarin. Kalimutan natin ang sarili natin para mahalin natin ang Diyos? No! Mahal natin ang Diyos, kaya kakalimutan natin ang sarili natin. Aming Amang Yahweh, bigyan niyo po kami ng pusong malinis na laging nagnanais mapapurihan ka, mapasaya ka, at makapiling ka. Nais po namin, Ama, na lagi ka naming ma-experience sa aming buhay, sa pang-araw-araw naming buhay. Oras-oras, Ama, nais ka naming makasama at makapiling, lalo na po sa darating mong kaharian. Kaya pagkalooban niyo po kami ng pusong malinis, na sa inyo lamang po nang gagaling. Tulungan niyo po na lagi namin itong maging panalangin upang makaiwas po kami sa mga kasalanan, sa mga bitterness, sa mga bagay na malayo sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin in the name of Jesus Christ. Amen.